did not believe. Naisin ng Panginoon, from this point sa wilderness, daling ka to another point, to another destiny. Sana nakikita natin ang buhay Kristiyano na pagtagumpayan na, pagiging madaldal, dati ganyan ako, ngayon hindi na. No longer! Nakaligtas na ako dyan, tapos na ako dyan. Oh, yung 10%, yung pagkakaloob sa Panginoon, yung tithes, no longer an issue for me. Tapos na ako dyan, I'm free, I can give. O yung issue na attendance, yung issue na pagpunta sa simbahan, tapos na ako dyan. I settled it, tapos na ako dyan. Ngayon, meron na akong panibagong landas yung tinatahak sa Panginoon. May mga issue dapat na natatapos tayo, tinatapos ng Panginoon sa ating buhay. At nais niyang iparaanan sa ating mga. We rested, tapos na rest na. Tapos na ako doon, di ba? Ganun yung rest tinapos na. Kaya nga dito sabi, yung God, yung 6 days, nag-work, 7th day, nagpahinga Panginoon. Ibig sabihin na nagpahinga. Hindi yun dahil walang ginawa Panginoon, kundi, ano ibig sabihin nun? Wala na, gagawin pa. On the 7th day, wala nang gagawin. Yun yung rest. Wala nang gagawin, kumpleto na Yun ang problema natin ngayon. Sapagkat sa mundo natin ngayon, ayaw tayong pagpahingahin. Di ba? Ayaw makomplete yung mga bagay. Lagi parang may tatapusin lagi. Dati ay nag-aral ng masteral, laging after a week, meron na naman papagawa, meron na parang walang katapusan, di ba? Pero sabi ng Panginoon, sa akin, may rest. May completion. May natatapos. Kasi yung rest na yun, kapag tinignan natin, yung part ng mga commencement, yung mga graduation na dinadanas natin. Meron po bang graduation sa ating nangyayari sa buhay natin? Nakaka-graduate ba tayo sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon? Or are we still baby in Christ? Walang graduation na nangyayari. Sabi doon, enter to God's rest. Graduate na ako dyan, kapatid. No longer an issue sa akin yung bagay na yan. Naka-graduate na ako dyan. Yeah? Yung mga masasakit na salita, no longer na ako nasasakyan. Graduate na ako dyan. Yan. Yung alak, yung sigarilyo. Graduate na ako dyan. Tapos na, Panginoon. Hindi ko na babalikan yan. Tapos na ako dyan. Dapat dinadala tayo ng Panginoon sa punto na yon. No longer na issue na sa akin yan. Kapag sinabi ng Panginoon, yung panonood ng TV na yan, issue sa akin yan, inaagaw niya yung attention mo. Ano gagawin mo? Kapag pinagpatigas mo ang puso mo, mananatili ka doon, manonood ka. Kamamatayan mo lang nanonood ka ng TV at ipagpapalit mo yun sa pag-attend. Pero nais ng Panginoon, isettle mo ngayon yun. Sabihin mo, ngayon, Panginoon, hindi ako manonood ngayon. Kahit ngayon lang. Kinabukasan, sabihin mo ulit, ngayon, hindi ko na naman gagawin yun. Sapagkat yun naman talaga ang pagtatagumpay every day, day by day. Yun ang paglakad sa Panginoon. Di ba? Yun ang pagtatagumpay sa Panginoon. Pagka pinangako mo, hindi ko na titikman, sa tanang buhay ko, bukas, titikim ka niyan. Pero pagka sinabi mo, ngayon, hindi ko titikman yan, mapagtatagumpayan mo yan. At kinabukasan, pag sinabi mo, ngayon ulit, hindi ko gagawin yan. You will see to it, makikita mong gagraduate ka sa buhay na ito na pinagagasin. Enter to God's rest. Enter to God's rest. May pangakong kapahingahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pagod na po ba tayo? Pagod na po ba tayo sa kasalanan na meron sa atin ngayon? Sabi ng Panginoon, may hatid akong kapahingahan. Pagod na po ba tayo sa mga stress sa buhay na ito? Sabi ng Panginoon, may kapahingahan ako. Enter to my rest. Today, settle the issue sa Panginoon. And you will have God's grace. Sabi niya sa verse 7, so God again ordains a certain day. And that certain day, ano yung certain day na yun? Today. Sabi, that today that you will listen as He speak, do not harden. Do not harden your heart. Diba? Sa araw na yun, hindi sila nakinig. Nawala sila ng pananampalataya sa Panginoon. The ability of God. Second, yung willingness ng God. They doubted the willingness of God. No na, willing ba ang Diyos na talaga papuntahin tayo dyan?
O balik na lang tayo sa Egypt. Sabi niya, mas masarap doon ang pagkain. Kahit dito, mana lang ng mana. Ang gusto namin, karni naman. Yeah? They doubted the willingness of God. Kahit binigyan na sila. Pero meron pa silang hinahanap ng iba't ibang mga bagay. Pero sabi ng Panginoon, I can give you. I am willing to do it. Actually, the rest na binibigay sa atin ng Panginoon ay yung pagkapagod na nararanasan natin matapos na magkaroon ng completion. Pagod na po ba tayo sa paghanap ng kaligtasan na meron tayo? Sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are heavenly laden. Come to me. Burden ka na ba? Sabi, ikay nabibigatan, naluba. Lumapit ka sa Diyos, and God will give you rest. Pangako ng Diyos yan, at Kanyang gagawin sa bawat isa sa atin. Do not harden your heart. Respond to God's word today. Sabi, may pagkatakot. And then, last thing, makita natin, merong test, merong rest, and merong text na dapat tayong pag-aralan. Hindi ko dapat yung word of God ang sabi ko, hindi ka na magraray, kaya siguro mas magandang gamitin yung text. Text is the word of God. No? Meron tayong dapat pag-aralan sa salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon sabi, make every effort to enter that rest. Sabi, hindi ito basta lang na darating sa atin yung rest na yon. Sabi, make every effort. Ano ibig sabihin ito? Yung kapahingahan na binibigay sa atin ng Panginoon, pagsikapan natin na matamo natin, every effort. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin na ito, you commit yourself to that rest. Yun yung effort na sinasabi dyan. Yung commitment mo ay sa Panginoon. Commit yourself to enter to God's rest, so that no man may fall by following the same pattern of disobedience. For the word of God is living and active and sharper than any double-edged sword, piercing even to the point of dividing the soul from the spirit and joint from marrow. It is able to judge the desire and thoughts of the hearts. And no creature is hidden from God, but everything is naked and exposed to the eyes of Him to whom we must render an account. Yan yung text na meron tayo. Salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, sabi, tumatago sa puso ng bawat isa. Dapat ganun. Kapag ka no longer the text, kapag ka yung salita ng Panginoon no longer do yung kanyang naisin sa puso ng bawat isa sa atin, what is the problem? Hindi yung problem yung word of God. The problem is the heart. Yung heart mo, harden na. Sapagkat yung salita ng Panginoon matalas sumusugat. Bumabaon sa puso ng tao. Pero kapag ka hindi mo na nararamdaman yon, then maybe your heart is hardened. Pagka no longer the word of God piercing sa ating soul, hindi bumabaw na sa ating puso, then our heart is hardened. Sabi, nakikita ng Panginoon yan. Isitol, kahit natatago mo sa iba ito, sabi, ang Diyos nakikita ito. And you will give account. Ano yung account na i-give natin? Doon kung paano natin pinakinggan ang salita ng Panginoon. Kung paano kumilos ang salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. We will give account sa bagay na ito. What did you do to the Word of God? Ang salita ng Panginoon ay parang sa isang doktor. No? May nagpa-check up. Dr. Dimata. May sakit na nararamdaman si Ate Rhea sa tiyan. So, anong ginawa ni Dr. Dimata? Simple lang. Nawak. Sakit? Wala. Sakit? Wala. And then, may isang parteng nawakan. Hindi na kailangan pang sabihin niya, yes. It just, yung pain, it hurts. And right now, the Word of God is doing that thing sa puso ng bawat isa sa atin. May mga parte sa buhay natin, sabi, yung Word of God, masakit? Wala na. Wala. Hindi issue sa kanya. Pero may certain issue, tinamaan ka. Tinamaan ka, sabi, it hurts. And then what you will do? What you will do?